Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang viral video ng isang independent Roman Catholic Bishop, si Bishop Efren Perez, na grabe yung mensahe niya. Sabi niya, hindi ako kontra sa gobyerno, ba't kailangan magparamdam tayo, magparinig? Grabe, ang tapang ng bishop na ito. Sana all. Okay, so ulitin ko viral video ito, halos 2 million views na. Himay-himayin natin, bigyan natin ng reaksyon. Ano ang pangarap niya? Pakinggan ang pangarap ni Bishop Efren Perez. Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Ang pangarap ko, sabi niya, ang mga Duterte makabalik. Iyon ang pinalakpakan. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, Okay. Agree ba kayo sa sinabi ni Bishop Efren Perez? Noon, panahon ni Duterte, nandyan yung takot ng politiko, kriminal ka man dyan, o ano, takot lahat dahil iyon ang leadership ng isang pangulo. Yun ang kailangan natin. Ngayon, ano ba ngayon? Super bait. Diba? Hindi takot. Alam nyo na. Anong resulta? Hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo pangarap na sana umunlad ang bansa. So, salamat, meron nang nasimulang grupo, yung tinatawag na ANIM, Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan. May mga Roman Catholic bishops doon. At I'm sure kasama itong si Bishop Perez, independent nga lang. Merong mga Protestant, merong nasa academe, merong mga retired AFP, PNP generals. Sa pangunguna ni dating Defense Secretary Renato de Villa. Marami na nagigising sa katotohanan. Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan. Ang nilalabanan nitong grupong ito, yung korupsyon, yung political dynasty, yung panloloko sa eleksyon. So, salamat at may mga bishop na ganito nagsasalita. Salita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? Correct. Kung palakpak lang, hindi mo magawa. Lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng amen! Iyan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo, ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ayun, na-inspire ako dito sa sinabi ni Bishop na bago mamatay, magparamdam ka sa bayan para mag-iwan ba ng legacy. Kaming mga vloggers, lalo na ako, medyo
Hindi ko naman kailangan ito, mag-vlog pa ako. Hindi ko na kailangan kumita pa sa YouTube. Yung kita natin nito nakakonti, tinutulong natin sa mga nangangailangan, yung mga talaandig na tribo. So, bakit ako nagsasalita? Ito na. Yung sinasabi ni Bishop Efren Reyes, magparamdam. May nakikitang kamalian, magreklamo, paalam sa kanila. Yung maganda namang ginagawa, purihin sila. Kaya salamat, Bishop Efren Perez, sa mensahe mo. Lalo akong na-inspire na magsalita para maging boses ng mamamayang Pilipino. Amen po. Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba nape-pressure na kung sino. Natural lang yun. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, tayong malaya. Huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never! Ulitin ko yung sabi niya, minsan lang ang buhay natin. Ako, baka ngayon, last day ko na ito. Yun ang tingin ko. Kaya kung ano ang magagawa ko ngayon para sa ikaluwalhati ng Diyos, para sa pagtulong ko sa aking kapwa-tao, gagawin ko na dahil hindi ko alam kailan ako kukunin ng Panginoon. So, handa na ba tayo pag kunin tayo ng Panginoon? Ulitin ko lang yung sinasabi ko na Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Tayong mga Kristiyano. ABC lang yan. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala ka lang na namatay at nabuhay at namatay na buhay muli ang Panginoong Hesus para sa pagpatawad sa lahat ng iyong kasalanan. And C, commit o surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag ginawa natin po yun, sinurrender ang buhay sa pamumuno ng Panginoong Hesus, hindi tayo dapat matakot mamatay. Kasi mas maganda yung ating papupuntahan sa langit kasama ang Diyos. Okay, sabi pa niya, hindi ako kontra sa gobyerno. Ako rin, hindi ako kontra sa gobyerno. Ang kinokontra ko lang, yung maling gawain ng gobyerno. Gumawa sila ng maganda, purihin ko. Example, anong magandang ginawa? Lately, yung NTF-ELCAC. Dinagdagan ng Pangulong Marcos Jr. ang pondo ng NTF-ELCAC. Bawat barangay, yung Barangay Development Fund na tinatawag, 2.5 million lang yung nakabudget. Dinagdagan ng Pangulo, ginawang 7.5 million per barangay. Yung mga barangay ba sa liblib na lugar na kinokontrol ng mga makakaliwa. Ang laking bagay nun, 7.5 million. Next year, gagawing 10 million per barangay, yung nasa liblib. Napakaganda yun. Yun ang mga pupurihin natin, flood control projects. Wala. Corruption kaliwat kanan. Talagang magsisigaw-sigaw tayo na mali yan. I never will. Lalo po ako. Nakapula nga ako Naroon ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Hindi. Kurutan man talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo.
Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan at hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Anyway, salamat at may mga ganitong bishop na nagsasalita. Meron isang paring Katoliko sa Cebu, si Father Siano. Ang gaganda ng kanyang mga homily. Ganon din. Very open siya, vocal siya sa sasalita kontra sa nakikita niyang kamalian sa gobyerno. So, salamat po, Bishop Efren Perez, sa iyong mensahe.